In fairness, maiinggit nito si Dilima mga kababayan. Nabigyan ng saging si VP Inday Sara Duterte mga kababayan habang nangangampanya siya. Ano ba yan? Lakatan? Latundan? Pero wala yung paborito ni Dilima yung saba mga kababayan, yung mga malalaki. Sinubo daw ng buo ni Dilima, sabi ni Jonel mga kababayan. Nagsusubuan ng saba. Hoy, Sara, pakiusap. Itago mo yung mga saging mo, ha? Baka bigla yung sakmaling ni Dilima. pero, mga kababayan, ang kinwento pala ni VP Inday dito sa kanyang rally doon sa Cagayan de Oro City. Ay! Feeling niya, mga kababayan, mayroong kumulam sa kanya. Ang kanyang pinagbintangan ay si Liza Araneta. Si Admiral, mga kababayan, na mahilig din ba sa saba? Saba din ba katulad ni Dilima o mga senyorita na saging ang mahilig nun si Admiral, mga kababayan? Ewan lang natin. Wala bang naka-powdered na saging? Yung madali na lang hit-hitin na powder na saging mga kababayan, itimpla na lang ba? O, kayo naman. Pakinggan nyo po mga kababayan na ang sinabi ni Sara na pangkukulam sa kanya. Ang sabi niya mga kababayan, pumayat ba ako? Kinulam kasi ako. Yan talaga ang sabi ni Inday. Ni Liza Araneta. Kinulam daw siya ni Liza. Madam Liza, kasuhan mo na naman ito. Humingi ka na naman ng tulong sa NBI. 2023 daw siya kinulam mga kababayan. December 2023. Iyak nang iyak ako sa aking nanay. Sabi ko, Nay! Kinulam ako ni Liza! Ang Admiral. Pero mga kababayan, hindi natin masisisi si VP Sara Duterte kung si Liza ang kanyang pinagbintangan dahil itsura pa lang ni Madam Liza mga kababayan. Mukhang wala pang ginagawa, parang mukhang suspect na agad mga kababayan. Nagsumbong daw siya sa kanang nanay. Nay, kinulam ako ni Liza. Baka binalik ni Sara ang kulam mga kababayan, kaya lumaki ang tiyan ni Madam Liza. Pero, dati na ba yung malaki ang tiyan? Hindi natin na nakita dati Noong 2022 mga kababayan, di ba? Who are you, Admiral? Noong 2022 mga kababayan. Bigla na lang yung nagpapansin mga kababayan noong nanalo na si BBM, di ba? Dati-rati hindi nga natin yan kilala. Binalik ba ni Sara ang kulam? Kaya lumaki ang tiyan, kaya natawag siya ni Maharlika na butod? Ang sabi ng kanyang nanay, ang gamot niyan ay tatawid ka ng dagat. Kaya pinauwi siya ng Davao City mga kababayan ng kanyang nanay. Pinauwi siya sa Davao City. And then magpa-albularyo na dapat mga kababayan. Kaya naman doon sa vlog ni Maharlika mga kababayan, ang sabi ni Maharlika ewan na natin, ayon sa kanyang mga puting ahas mga kababayan, ay nag-hire daw ng witchcraft. Yung mga butod doon sa Malacanang mga kababayan, galing pa ng Africa. Voodoo daw mga kababayan. Voodoo! And then, 2024 mga kababayan, doon na talaga niya nasabi. Na parang kinulam na nga siya dahil naoperahan siya mga kababayan dito daw mga kababayan ang kulam tinanggal daw. Okay na siya. Doon daw tinusok mga kababayan, malamang.
Kaya pala mayroon siyang ano dito mga kababayan, scar. Oh. Oh. Tatay Digong. Oh, kumusta na daw si Tatay Digong? Nung nangampanya daw siya sa Maynila mga kababayan. Oh, biniro ko sila doon eh. Yung mga taga Maynila daw mga kababayan. O, pumunta daw siya doon sa mga distrito ng mga kongresistang mga kababayan. Tapos inaway-away ko sila. Yung mga congressman ng mga tulad ni na Abante, sina Joel Chua mga kababayan. Oh, sa isang rally. Oh. Pagpunta daw niya sa stage mga kababayan, mayroon ng bata. Maliit na bata mga kababayan, tinawag siya. 8 years old. And then sinabihan daw si Sarah mga kababayan. Nakapigil na dako kayo ang ako ang problema. Kailan sa dako dahil na-feel daw ni BP Sara mga kababayan na napakalaki ang problema niya. Dahil ang sabi ng bata dalhin mo pabalik si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pauwiin daw si Tatay Digong. Eto rin mga kababayan, mahirap kapag nagrarally dahil hindi makakadiretso ng speech si VP Sara Duterte dahil mayat maya mga kababayan nagsisigawan ang mga tao ng Duterte, hindi mapigilan. Oh. Ang sarap sumigaw talaga ng Duterte mga kababayan Kaysa naman doon sa ipipilit nila mga kababayan na BBM. Kahit pa hilingin ng mga kandidato mga kababayan, Duterte pa rin ang sigaw kahit BBM ang gusto nila. Ang sabi daw ni Sarah mga kababayan sa bata, kinidnap iyon si Tatay Digong dito sa Pilipinas. So paano natin kikidnapin ulit doon sa The Hague at ibalik dito sa Pilipinas? Muna lang na ako mapil na ako pressure. Yan daw ang kanyang naisip na mga kababayan na feel daw niya ang pressure. Dahil napa-oo siya mga kababayan doon sa bata na iuwi mo na si Tatay Digong please. O napa-oo si Sarah. At hindi lang ang mga bata kundi ang mga tao rin mga kababayan. Na kailangan talaga maiuwi dito sa Pilipinas si PRRD. Tumawag daw si Tatay Digong mga kababayan sa kanya, nangumusta sa kanyang kampanya. Ano na daw ang takbo ng kampanya? Suwayan ang natupa ang napulot, pero hindi tayo po confident, pero yun siya. Ang sabi ni VP Inday Sara, subukan lang natin ang 10 pa. Pero hindi talaga ako, hindi na naputol mga kababayan, hindi masyadong marinig. Pero ang sabi daw ni Tatay Digong, makikinig yan, yung mga tao, makikinig yan sa iyo. Na vote straight mga kababayan Duterte. And then nung nakaraang araw mga kababayan, tumawag na naman. Medyo seryoso. Baka walang kanin mga kababayan binigay na pagkain sa kanya. Dahil medyo seryoso si Tatay Digong baka gutom. Alam nyo naman, sa ibang bansa mga kababayan, tinapay lang at saka patatas.
Tumawag sa kanya. Pag ulit ako ng telepono, una, pero nakauna ako ang sound. Kaya mo gawa sa number, hindi ka nadala sa number. Alam daw niya mga kababayan na ang tatawag si Tatay Digong dahil ang number iba. Minsan wala nga lumalabas doon sa screen. Number, Philippine number. Hindi Philippine number. Sa ipapanawan sa iyong mga. Tumatuwan ako, hello, ano siya, hindi sana, imuling mamahan. Oo. Nung tumawag doon sa kanya mga kababayan, hindi Sarah, tatay mo to. Naaalala mo pa ba ako? Tatay mo ito. Baka mabulok ako dito. Anak ko. Nare-remember kita, sabi ko. Tapos ingon siya na tala siya, anak, unahan mo na yung pangutana ang kampanya sa mga senador. Tinatanong daw ni Tatay Digong kung kumusta na ang kampanya, yung mga senador niya. Ang eleksyon, kampanya sa siyudad sa Davao, sinamutana siya, kumusta na ang katauhan. Kumusta na daw kayo? Sinamutana siya, kumusta na ang pamilya. At kumusta na ang pamilya? Wala ang sequencing, pero ngayon sa iyahan, mga kamutana. Yan daw ang palaging tinatanong ni Tatay. Daghan! Sa iyahang mga problema, kada-adlaw dito, mga nagpapangutana, kumusta na siya. Tungod lang kay dili siya, kay Bao, bubuhat o mga buluhaton sa tulog sa balay. At least baka babae ang problema lang daw ni Tatay Digong doon ay hindi daw siya marunong ng household chores o kagaya ng magluto. Sila ang nagluluto ng pagkain mga kababayan ay linis maglaba. Pero yun mga kababayan, ano ang masasabi niyo tungkol doon sa unang sinabi ni VP Sara na mukhang kinulam daw siya ni Liza Araneta? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.